Mahirap nang gawing basehan ng pelikula at telebisyon ngayon upang malaman kung sino-sino ang mga sikat na mga artista sa kasalukuyan. Iba na kasi ang takbo ng sine at telebisyon na binago ng social media. But there is still one avenue where we can determine kung sino pa talaga ang sikat sa mga artista natin ngayon. Ito ang product endorsement. So far, ang mga major celebrity endorsers sa kasalukuyan ay sina Piolo Pascual, Alden Richards, si Vice Ganda, si Ann Curtis, si Catherine Bernardo, pati na sina Kim Chiu at Joshua Garcia. Pero tabi kayong lahat at balikan natin ang panahon when Nora Aunor broke stereotypes and became the biggest endorser of the most popular consumer products. Alalahanin natin ang ilan sa mga advertisements na ginawa ng ating national artist for film and broadcast arts dito sa Time to Talk. But again, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Malaking karangalan sa mga babaeng celebrities ang mag-endorso ng beauty soap. Nung araw, dalawang beauty soap ang talagang naglaban sa merkado. Ang Lux at ang Kamay na ngayon ay Kamay na ang pag-pronounce. Sa pagkakaalam ko, ang kauna-unahang Kamay girl sa Pilipinas ay si Paquita Revilla, ang asawa ng matinee idol na si Armando Guiena at lola ni Bernard Palangka. Print ad ang ginawa niya at nang kunan siya ng larawan ay 7 months pregnant siya sa panganay niyang si Marites Revilla, who 16 years later became the longest reigning Kamay girl. Ang iba pang naging Kamay girls ay sila Gloria Romero, Aurora P. Juan, Tony Rose Gaida, Shasha Padilla, at Angeli Pangilinan. Ang ilan sa mga sikat na Lux Beauties naman ay sina Susan Roses, Amalia Fuentes, Vilma Santos, Sharon Cuneta, Kuli Desma, at Chris Aquino. Isang gabi, habang naka-commercial break ang buhay artista ni Dolphy at Panchito sa ABS-CBN, yung lumang ABS-CBN ay nagulat. Actually, pleasantly surprised ang mga manonood nang biglang lumabas sa TV si Nora Aunor habang naliligo. Hindi Lux soap ang gamit, hindi Kamay, hindi beauty soap, bath soap, pampaligo, dial soap to be exact. Even as a product endorser ay iba si Nora. Alam naman nating lahat na nang pumasok si Nora sa pelikula ay binago niya ang standard of beauty. Biglang nalaos ang mga mistisang matatangkad. Ang resulta, naging mas makatotohanan ang mga kwento ng pelikula dahil mukhang Pinay ang bida. Si Nora nga. Pero kahit sa mga endorsement ay iba ang atake ni Nora. Si Nora naligo kung paano talaga maligo ang mga ordinaryong tao. Nakapikit ang mga mata para di mahilam. Tapos, nakukuskos ha. Hindi nga glamorous pero makatotohanan naman. Mahal ang dial soap nung araw, kahit naman ngayon, kasi imported. At saka mabango. Pero kahit ano pang mahal ng presyo ng dial soap, umakyat ang sales ng sabon dahil sa endorsement ni Nora. Paano namang hindi, lahat ng mga Noranyas nag-contest sa pabanguhan. Lahat amoy dial. Isa pang commercial na ginawa ni Nora noong mga 1978 ay ang para sa Security Bank. Sa Ayala Avenue ito sinut sa head office ng Security Bank. Classmate ko yung anak ng may-ari ng Security Bank. Tinatanong namin siya kung talagang nagpupunta si Nora sa Security Bank. Oo daw. Para magdeposito, tanong namin mga osisero. Hindi lang para magdeposito, sabi ni classmate. Para umutang din. Ano? Si Nora Aunor nangungutang?
Kasi di ba ang tingin natin sa mga artista mayayaman lahat. Doon pinaliwanag sa amin ng classmate namin na anak ng may-ari ng security bank na naglo-loan si Nora para gamitin sa pag-produce ng pelikula. Noon ko naintindihan ang takbo ng negosyo. Madalas ay kailangang umutang para pangkapital. Naibabalik naman daw ni Nora ang hinihiram na pera. At least, masasabi natin that Nora Aunor practiced truth in advertising. She endorsed Security Bank at talagang tinangkilik niya. And here's another one for the books. Alam niyo bang si Nora lang ang kaisa-isang Pinoy celebrity na nakapag-endorse ng 3 iba't ibang soft drink brands? Yes, ganun siya katindi. Ang unang soft drink na noon ay debote kung tawagin na inendorso ni Guy ay ang RC Cola, short for Royal Crown. Nang ilunsad ang produktong ito sa Luneta, halos 1 milyon ang dumalo at pinanood si Nora. Patunay na noong mga panahong iyon ay phenomenal superstar na siya. Ngayon, nung early 70s, naging iconic ang isang international TV commercial na ginawa ng Coke. Tinawag itong Hilltop Coke advertisement. Kinunan ito sa isang gulod sa Italy, tampok ang napakaraming kabataan from different nations. Nung panahong ine-ere ang commercial ay may kumalat na balita na may isa daw Pinoy dun. Di ba ang mga Pinoy, we love our own. Tuwing e-ere ang commercial, takbuhan sa TV para hanapin yung mukhang Pinoy. Parang hindi naman talaga na-identify kasi ang bilis dumaan ng camera. Tapos ay inilabas ang Coke commercial ni Nora with matching jingle. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Doon mo marirealize na mas malamig pa ang boses ni Nora kesa sa isang baso ng Coke na punong-puno ng yelo. Pero kahit noon ay may mga bashers na din. Bakya pa kasi ang image ni Nora that time. Kaya yung mga sosyaling bata, pinalitan ang lyrics ng jingle. Huwag na nating balikan kasi ang totoo, inggit lang sila. And then comes the third soft drink brand which was endorsed also by Guy. Walang iba kundi ang pinakamatinding karibal ng Coke, Pepsi of course. Napakaingay ng soft drinks war noon. Sobrang init ang rivalry ng Coke at Pepsi. Pero dahil malakas talaga ang hila ni Nora sa mga consumers, pagkatapos ng kanyang Coke ad, years later, isang Norang nagbibisikleta ang nag-endorso ng Pepsi sa kanilang Have a Pepsi Day campaign. Come on, come on. Come on, come on. Have a Pepsi Day. Ibang klase talaga si Ate Guy. Yan ang binigkas ng super cute na baby ni Nora, si Lotlot, para sa kanilang Liberty Condensada ad. Nora as a mother na ang image ng superstar. Siyempre, may jingle din ito like most of her ads dahil noong mga panahon yun, tumitiba talaga sa kaha ang boses ni Nora. Kaya nga, golden voice, di ba? Ang isa pang ad ni Nora na may awit o jingle din ay ang kanyang Colgate toothpaste ad. When life feels a little heavy and the world gets me down, I just smile and think of beautiful things and people that I love. Colgate, the only toothpaste with Gardol. Teka, ano na nga ba yung Gardol? Nora, as a busy actress naman, ang karakter niya sa kanyang sanitary napkin ad para sa Modest. Kaya ang kanyang mga linya dito went something like, ang buhay artista, laging on the go. Shooting dito, shooting doon, nakakapagod. Sobrang dami talaga ang mga endorsements ni Nora. Bukod sa mga nabanggit na, gumawa din siya para sa Kleenex, Raid, Philips Radio, Oxybright, Super Me, Pinoy Mami, at kung meron pa kayong alam na iba,
pakilista nyo naman dyan sa comment section. Pero di natin maitatanggi na kaya naging isang effective na product endorser si Nora Aunor ay dahil sa mahabang panahon siya ay naging bahagi ng bawat tahanan ng pamilyang Pilipino.